As of now, ilang pong Chinese national ang questionable ang kanilang registration? Around 1,665. Saan po mas marami? Majority? Santa Cruz, Davao del Sur, Your Sa Honor. Davao? Yes, sir. Sa Davao, more or less ilan po ang falsified documents ng Chinese national? Yung sa investigation na around 1,500 po. Around 1,500. Yes, yes. PSA. PSA. May information po na napakarami ng Chinese nationals ang nagkaroon ng passport at probably nagkaroon na rin ng driver's license. Ang tanong ko lang, Mr. Chair, sa PSA, tama po ba na ang registration or birth certificate natin, ang proseso nag-i-start yan sa local civil registrar? Tama po? Good afternoon, Mr. Chair, Congressman Busito. Tama po, sir. Okay. So kung ang isang Chinese national ay nakapagparehistro sa local civil registrar, as far as you are concerned, the PSA, kumbaga sa evaluation ng documents, wala po kayo sa parte na yon. Tama po ba? Under the current process, Congressman, yung delayed registration process ay tinatanggap ng ating mga civil registrar at sila po yung may mandato sa pagre-rehistro. And PSA acts as repository po ng mga dokumento. Lahat po ng dokumento. So malinaw, Mr. Chair, na talagang yung mga late registrations, particular itong mga Chinese nationals, ito ay napaprocess sa local civil registrar. Tama po? Tama po. PSA, Mr. Chair, ilang hearings na po tayo dito. At ito po ay isa sa mga mainit na issue, itong late registration ng ibang Chinese nationals. May ginawa na po ba kayo sa parte ninyo? Or nagkandak na po ba kayo ng investigation? Your Honor, in coordination po sa mga reports ng ating mga different agencies, kami po ay immediately nag-conduct ng investigations. And based po sa mga reports, we have 22 local civil registry offices. And out of this, nakapag-complete na rin po kami of some of investigations. In fact po, Your Honor, yung aming pong position paper, we already have submitted yung mga na-block na records kasi meron na po kaming findings that these are falsified documents that undergone delayed registration. It's either wala po siyang supporting documents or no proof ng delayed registration. Kaya ongoing po, yung the rest ay continue po ang pag-imbestiga ng aming ahensya and coordination po sa ating pong Office of the Solicitor General for the filing of the case of the cancellation once na identify na po natin na talagang falsified po itong mga delayed registrations. Mr. Chair, matanong lang po natin ang PSA. Doon po sa ginawa ninyong investigations, ilang pong local civil register under ng local government units ang pinaniniwalaan nating sangkot dito sa issue na ito? Well, based po sa investigation, Your Honor, may mga findings yung aming Fraud Management Division na mga dun sa mga documents, so initially, and we already forwarded our recommendation sa ating po mga local chief executives para po ma-filean ng kaso yung mga involved na personnel for the preparation hanggang buo doon sa registration process ng ating delayed registration ng birth. So ang nabanggit niyo po sa sampahan dapat ng kaso ay yung mga involved. Yes, Your Honor. Particular itong mga local civil registrar, tama po ba? Tama po, Your Honor. Mr. Chair, malaman po ba natin sa PSA, ilan po yung, as of now, ilan pong Chinese national ang questionable ang kanilang registration? Okay, as of now, Your Honor, yung case na nasundan na po natin based sa investigation ng House of Rep at sa Senate, including yung mga referral ng other agencies, is around 1,665. So we have just recently conducted also the recent fact-finding investigation in Santa Cruz wherein almost 1,500 po dito yung mga falsified na documents. So ito po lahat Chinese national? Your Honor, yun po yung findings.
Saang particular area po, region or cities or municipalities, itong mga questionable falsified documents ng mga Chinese national, Mr. Chair? Your Honor, I think very familiar naman no, sa Tarlac, that's one. But we can provide you the list of the local government units na LCROs na under investigation. Meron po tayong NCR, Davao, Bulacan, and some other parts. We can submit to the committee po yung list na 22 LGUs under investigation po. Doon po sa nabanggit ninyo, Tarlac, ano pa po? Santa Cruz. Santa Cruz, ano po? Santa Cruz, Davao del Sur yun. Davao del Sur, and? We also have may Kawayan, Bulacan. Yung mga Pero in terms investigate of, na po dito. Mr. Chair, in terms of numbers, saan po mas marami? Majority? Santa Cruz, Davao del Sur yun. Sa Davao? Yes, sir. Sa Davao, more or less ilan po ang falsified documents ng Chinese national? Yung sa investigation na around 1.5 po. Around 1,500. Yes, yes. All the rest, more or less, ilan po? Kaya yung total na sinabi ko kanina, Your Honor, 1,665. So, Mr. Chair, are you saying, Madam, na out of 1,665, 65. out of that, 1,500 ang Santa Cruz, falsified documents from Davao? Yes, Your Honor. Ilang cities or municipalities po ang involved dito? Under our radar, sir, yung lahat na na-refer sa PSA, it's 22 local civil registry offices. From Davao alone? No, sir. National na po yun. How about from Davao? One lang, sir. We have one. One. Municipality or city? Municipality, Your Honor. So, ibig sabihin po, one local civil registrar alone, 1,500 falsified or late Document. registration ng Chinese national. Yes, Your Honor. So, with that, ilan na po ang inyong sinampa ng kaso? Kayo po ba ang magsampa ng kaso? For these cases, sir, yung latest na na-file natin is with the case in Tarlac City. And with coordination sa OSG, we are coordinating with them for the cancellation of Eddie Taeyang and Willie Ong, Your Honor. Tatlo pala sila. So, ibig sabihin po, may mga employees na tayo ng local government units na sampahan na ng kaso. Tama po ba? Your Honor, 13 cases have been filed involving personnel. Last question. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, natanong ko lang po ito sa PSA kasi po, isang malaking factor para lumaki itong illegal pogos o itong mga illegalista na ang kanila pong ginagamit itong local civil registrar. Why, Mr. Chair? Kapag nakapagparehistro ka, magkakaroon ka na ng birth certificate from PSA. Pwede ka nang makakuha. At kung may birth certificate ka, pwede ka nang magkaroon ng driver's license from LTO. At kung may lisensya ka na, magagamit mo na yung birth certificate from PSA, magagamit mo yung driver's license as government valid ID para makakuha po tayo ng passport, Mr. Chair. So with that, kung mapigilan po natin itong illegal na ginagawa ng ibang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng local civil registrar, I think malaking tulong po ito, Mr. Chair, para mapigilan po natin itong paglobo ng ibang mga nasyonal na nasasangkot sa mga illegal o sa mga krimen na nagagawa dito sa ating bansa. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Eddie Ramos, jail time sa lahat ng PSA office na sangkot, sana mabulok kayo sa kulungan. Pahayag naman ni Julita Alcala, alam naman po ng lahat kung sinong opisyal ng gobyerno noon ang taga Davao, kaya nga maraming Chinese doon na illegal ang gawain. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Punto Jin nito, Davao del Sur okay, hindi yan baluarte ng Duterte. Iba po ang mayors dyan at congressman dyan, research din pag may time. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.